para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. May glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy new Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong.
tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw, katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, pagtabi sa'yo naamoy mo, kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya ha, hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto, MX3, na nagtataglay ng alpha, beta, at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic? MX3 Coffee Mix. Marami ang nagustuhan ng MX3 Coffee Mix dahil nga hindi ito nagkukos ng hyperacidity sa kanila o nagpapataas ng tibok ng kanilang puso. At ito pa ay sugar-free, hindi magpapataas ng inyong asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo MX3 Coffee Mix. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta, at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpa-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes.
Rapido, hataw, balita. Mga malalaking balita, hahataw na. Araw tayo ng Huwebes, ika-4 sa buwan ng Disyembre. 21 araw na lamang at Pasko na. Sa ngalan ni Lakay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Welcome sa inyo palatuntunan ng Rapido, Hataw, Balita. At narito na ang ating headlines. Pangulong Marcos positibo sa magandang resulta ng kampanya kontra katiwalian sa gobyerno. Executive Secretary Recto pinulong ang mga pinuno ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Paglahok ng mga NGO sa classroom building dapat higpitan upang hindi manapoles ayon sa isang senador. Panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte posibleng iharap sa susunod na taon. Congressman Sandro Marcos sumirit na executive session sa ICI. Mga bagong paputok na Zaldico at Vizcaya kabilang sa mga iligal na ibinebenta online. Dating Mayor Alice Guo ililipat na sa CIW as soon as practicable. Isang ginang pinagbabaril ng lalaking hindi niya pinautang sa Balawan, La Union. Yan ang ulo ng mga balita at narito na ang detalye. Muli, magandang araw Pilipinas. Sa ngalan ni Lakay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nakararanas ang bansa ng napakahirap na panahon dahil sa flood control scam at inihalin tulad ito sa isang cancer na kailangan ng major surgery. Humingi ng pamanin ng Pangulo dahil sa paghirap na pinagdaraanan ng taong bayan, subalit binigyan din ito na kailangan gawin ng mga reforma. Kumpiyansa naman ito sa katatagan ng mga Pinoy at naniniwalang mabilis tayong makakabawi. Tiniyak ni Marcos na magpapatuloy ang administrasyon sa kampanya laban sa pang-abuso at entitlement at handa magtrabaho 24/7 para maisakatuparan ang mga kinakailangang pagbabago. Naniniwala naman si Senador Sherwin Gatchalian na malaking kawalan sa Independent Commission for Infrastructure ang biglaang pagbibitiw ni dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson. Ayon sa mambabatas, kilala si Singson para sa kanyang integridad at technical expertise sa mga infrastructure projects ng gobyerno. Kaya para kay Gatchalian, kinakailangang mabilis na makahanap ng kapalit na ng kapasidad ng dating kalihim ang ICI para hindi madiskaril ang momentum ng sinimulang investigasyon laban sa flood control scandal. Idinahila naman ni Singson sa kanyang pagbibitiw ang matinding stress sa pagtatrabaho sa ICI lalo't siya ay 77 taong gulang na. Matatandaan naging mahaba ang ligawan bago pumayag si Singson na maging bahagi ng ICI. Ngayon, matitiran lamang sa opisina ng ICI sina Chairman at dating Supreme Court Associate Justice Andres Reyes, Rosana Fajardo at Special Advisor na si General Rodolfo Azurin Jr. 13 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon, patay na at wala ng kredibilidad ang Independent Commission for Infrastructure. Ito ang naging payag ni 2nd District
Caloocan Congressman Egay Erice sa panayam ng Damdaming Bayan tungkol sa pagbitiw sa pwesto ni dating PPWH Secretary Babe Singson sa ICI. Kinukwestiyon ni Erice ang magiging pag-usad na ng investigasyon sa ICI dahil mawawala na ang opisyal nitong expert o may kaalaman at sapat na kasanayan pagdating sa mga infra project ng gobyerno. Para kay Erice, mahirapan na maniwala ang sinuman sa ICI ngayong wala na sa komisyon si dating DPWH Secretary Babe Singson. Sinisiguro ng Independent Commission for Infrastructure na hindi sila mabubutasan dahil sa pagbibitiw ni Commissioner Rogelio Babe Singson. Ayon kay ICI Chairman at retired Associate Justice Andres Reyes, tuloy lang ang kanilang investigasyon at hindi na nila concern kung sino ang ipapalit kay Singson dahil nasa kamay na ito ng Presidente. Ipinagpagdim ng chairman na dalawa na nilang kasama sa komisyon ang nagbitiw, kasama si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na dating special advisor ng panel. Nang tanungin kung paano mapapanatili ang kumpiyansa ng publiko sa ICI, sinabi ng retiradong Associate Justice na mataas na hukuman na halos laban na sa lahat ng sangkot ang sinampa nilang referral sa Ombudsman. Nakanda naman ang Bureau of Jail Management and Penology na ilipat na ng custody si Alice Guo patungo sa Correctional Institute or Institution for Women sa Mandaluyong na nasa pangasiwa ng Bureau of Corrections. Ngunit tumanggi si Jail Superintendent J-Rex Bustinera tagapagsalita ng BJMP na magbigay ng schedule ng transfer ni Guo na nasa Pasig Female Dormitory pa rin. Binanggit na opisyal, hindi nila ibibigay ang araw at oras ng paglilipat dahil umano sa safety reasons, pero gagawin ito as soon as practicable. Una nang tinablahan ng Pasig RTC Branch 157 ang hirit ng kampo ng dating alkalde ng Bandang Tarlac na manatili sa siyudad ng Pasig, makaraang mahatulan guilty sa qualified human trafficking dahil sa pagkakasangkot sa Pogo Hub sa bayan ng Banban. Meron tayong 16 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. Samantala naman, posibleng magkaroon daw po ng balasahan sa mga opisyal ng Bureau of Internal Revenue sa mga susunod na linggo. Ayon po kay BIR Commissioner Carlito Mendoza, gumugulong na raw po ang performance review sa kanilang mga opisyal, kabilang po ang mga regional directors at revenue district officers. Sa panayam po ng DZRH, sinabi ni Mendoza na mayroong mga kailangang baguhin sa kanilang sistema at maging sa mga gawain ng kanilang mga kawani. Kabilang po rito ang pag-streamline sa proseso ng pag-i-issue daw po ng Letter of Authorities o LOA at Mission Order at sa kanilang mga ginagawang field unit. Labas tayo ng ating impilan, Executive Secretary Ralph Recto, pinulong ang mga pinuno ng iba't mga ahensya ng pamahalaan. Alamin natin ang iba pang detalye. RH number 14, Marinlet Narciso. Marinlet. Ipinatawag na Executive Secretary Ralph Recto ang economic managers at mga pinuno ng pangunahing ahensya ng pamahalaan sa isang pulong. Ito'y para talakayin at tabilisin ang pagpapatupad ng medium-term economic recovery action plans ng administrasyon. Kabilang dito ang mga estratehiya para makahikayat ng mas maraming pamumuhunan mula sa pribadong sektor. Sa nasabing meeting, nagbigay si Recto ng mga direktiba kung paano mapapabilis ang implementasyon ng mga programa, matanggal ang mga bottleneck at masiguro ang agarang resulta mula sa iba't ibang ahensya. Kabilang sa mga dumalo sa pagpupulong, sina BSP Governor Eli Remolona Jr., Finance Secretary Frederick Go, Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., DPWH Secretary Vince Dizon, Labor Secretary Bienvenido Laguesma at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Kasama rin sina Trade Secretary Cristina Roque, Energy Secretary Rafael Lutilla, Tourism Secretary Cristina Frasco, DICT Secretary Henry Aguda, Transportation Secretary Giovanni Lopez,
DepEd Secretary Arsenio Balisacan at DBM OIC Rolando Toledo. Layon rin ang pagpupulong na paigtingin ang koordinasyon ng bawat ahensya, maisakatuparan ang mga reforma at matiyak na tumutugon ang economic recovery roadmap sa kasalukuyang pangangailangan ng bansa. Ito si Lieutenant Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Led. Samantala naman, partisipasyon daw po ng mga NGO sa classroom building dapat higpitan upang hindi manapoles. Ayon po kay Senador Ping Lacson. Ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, nararapat lamang na higpitan ang balak na isamang mga non-government organizations at civil society organizations sa programang pagtatayo ng mga classroom sa susunod na taon upang hindi ito manapoles. Ito ang babala ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson bilang safeguard sa classroom building program. Ang tinutukoy ni Lacson ay ang paggamit dati ni Janet Lapoles ng mga NGOs bilang beneficiary noong panahon ng PDAP-SCOM. Binanggit ng senador na bagamat suportado niya na pabilisin ang pagtatayo ng mga school building ay kailangan lang linawin ang lawak ng partisipasyon ng mga NGO at CSOs. Tinukoy ni Lacson na sa ilalim ng Government Procurement Act of 2024 o yung Republic Act 12009, limitado ang partisipasyon ng NGO kung saan maaring pumasok sa kasunduan ang procuring entity sa isang NGO kapag itinakda ng batas o ordinansa kung magkano lamang ang maaring ipakontrata sa mga NGOs. Na unang inanunsyo ni Senator Sherwin Gatchalian ng Senate Committee on Finance na abutin ng 68 billion pesos ang budget para sa 27,000 classrooms na itatayo sa 2026. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Panibagong impeachment complaint laban kay BP Sara, malamang na i-file o iharap sa susunod na taon. Balita mula sa Kamara, RH number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Romel at Ray, hindi pa lusot at napipintong sampahan muli ng impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Leila de Lima ng mamayang Liberal Party List, posibleng sampahan ng impeachment complaint si VP Sara sa susunod na taon pagkatapos ng one-year bar rule sa Pebrero. Sabi ni de Lima, wala pang closure ang mga seryosong alegasyon laban kay VP Sara na hanggang ngayon ay hindi pa nasasagot ang maraming tanong sa issue na umunoy katiwalian. Dagdag pa ni de Lima, baka sa susunod na taon may maiba pang grounds at ebidensya na lalantad para mapalakas ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Gate de Lima, walang dapat pinalulusot sa sinumang opisyal ng gobyerno na malaki ang kasalanan sa taong bayan, lalo na ang mga sangkot sa pagnanakaw sa pondo ng mamamayan. Narito si Representative Leila de Lima ng mamayang Liberal Party List. Hindi pa siya lusot. Wala pang closure sa mga serious issues of accountability niya. Notwithstanding na divert na nga yung atensyon ng sambayanan sa kanyang mga pananagutan, gawa nitong mga issues na ito sa corruption scandal sa infrastructure projects. Pero hindi dapat isipin na lusot na yung ating Vice Presidente. Hindi po dapat ganon ang ating attitude kasi wala naman dapat pinipili. Yung accountability of public officers, the principle of accountability of public officers sa saligang batas natin ay wala po dapat dyan pinakalusot. Batay sa batas, maaring sampahan muli ng Kamara o sa Kamara ng impeachment complaint si VP Sara matapos mapaso ang one-year bar rule. December 2024 nang sampahan ng 4 na impeachment complaint si VP Sara dito sa Kamara. February 2025 nang pagtibay ng Kamara ang impeachment complaint pero dahil sa mga kwestiyon, dinulog ito sa Korte Suprema at noong July 2025, dineklara ng Supreme Court na ito ay unconstitutional. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Will K. Samantala, Congressman Sandro Marcos sabay humirit daw po ng executive session sa ICI. Binigyan din po niya na hindi siya subject ng anumang investigasyon. Ating alamin sa report ni RH15, Giselle Ricafort. Miss Giselle.
Sumasalang na ngayon si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure dito sa Taguig City. Pero humiling siya ng executive session kaya hindi naka-livestream yung pagsalang niya sa hearing. Dahilan ng abogado ng anak ng Pangulo, posibleng magbigay daw ng critical information yung kanyang kliyente na maaring makaapekto sa investigasyon kung ito'y ila-livestream. Tingnan natin. Your Honors, we have written earlier to formally request for an executive session because our client here has already submitted himself voluntarily. He would like to share as much information as he can, as candidly as possible. And more importantly, there may be critical information that may be elicited from his testimony which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. So for that reason, we again request that for an executive session for Congressman Marcos. Diniin ng Presidential Son na hindi raw siya subject ng anumang investigasyon. Sa ambush interview bago yung pagdinig kanina, sinabi ng kongresista na voluntaryo siyang umarap sa komisyon. Hindi raw siya ipinasabina ng independent commission, pero nakahanda siyang magbigay at sabihin yung anumang nalalaman niya para makatulong sa kanilang investigasyon. First of all, I would just like to say I came here on a voluntary basis so I could help the ICI with their investigation. I was not served a subpoena. I am not subject to any investigation. However, I am willing to give and tell the ICI anything that I might know that will further the investigation. Now, I will not be taking questions for now, but you have my word that after my testimony and after the hearing, I will be facing. Nakairina, patuloy pa rin ngayon yung hiniling executive session ng anak ni Pangulong Bongbong Marcos na nangako naman kanina sa ambush interview ng media na magbibigay daw siya ng karagdagang mga pahayag at sasagot sa ating mga katanungan pagkatapos niyang sumalang sa pagdinig. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Brisbane, Cebu direct flights ba makakatulong sa pagpalakas ng relasyon sa pagitan ng Australia at Pilipinas? Ibalita mo yan na RH number 4, Miss Karen Oyong. Miss Kay. Yes, kasamang Romel, kasamang Ray, ikinagalak ng Australia ang formal na paglulunsad ng inaugural flights na kukonekta sa Brisbane, Australia at Cebu dito sa Pilipinas sa pamagitan ng kauna-unahang direct flight sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Embahada ng Australia sa Pilipinas, ito ay isang malaking yugto sa larangan ng aviation para sa Pilipinas at Australia, kung saan ito rin ang kauna-unahang destinasyon ng Australian airline na Jetstar sa labas ng Metro Manila. Naniniwalang Embahada ng Australia na makakatulong upang palakasin pa ang turismo ng bansa sa pamagitan ng nabanggit na bagong ruta. Ayon kay Ambassador Mark Ines Brown, ang naturang development ay isang demonstrasyon ng commitment ng Australian government na makipagnegosyo at mamuhunan sa Pilipinas. Dagdag ni Ambassador Ines Brown, ang paglunsad ng mga direct flights ng Jetstar galing Brisbane patungong Cebu ay magandang pagkakataon rin upang makatulong sa ekonomiya ng naturang probinsya na tinamaan ng mga bagyo at malakas na lindol. Noong nakaraang Setyembre, mas pinaiting pa ng Australia at Pilipinas ang bilateral air services arrangement nito, kung saan nagkasundo ang dalawang panig na doblehin ang passenger capacity. Galing sa 35 ay naging 75 weekly services patungo sa mga major Australian cities pagsapit ng ika-4 na quarter sa taong 2026. Kasama rin dito ang pagpapalawig sa traffic rights para sa mga dedicated cargo services at pagdagdag sa code share opportunities para sa mga airlines ng dalawang bansa. Nauna rito pinuri ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco ang pagsisimula ng direct flights galing Perth patungong Manila sa paglulunsad naman ng direct flights ng Jetstar Airways noong Lunes. Ayon sa kalihim, ang Australia ang ikalimang inbound tourism market ng bansa, kung saan noong Marso nitong taon tinatayang 271,207 Australian travelers ang dumating sa Pilipinas via air travel. Binubuo umano nila ang 5% ng kabuuang tourist arrivals. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Karen Oyong. Samantala, mga bagong paputok na Zaldico
at Diskaya. Wow! Ba, malakas yan. Malalakas ba to? Sobra yan. Saldi ko Abay, ba naman? Saka illegal Diskaya, na paputok to. Dapat hinuhuli to pag itong pinaputok. Malakas ang impact niya. May mga arrest warrant yan. Diba? Kabilang po sa mga illegal na illegal home binebenta online. Baka may makita kayong paputok na Saldico at Diskaya. At Diskaya, dyan sa nakalagay Bulacan. Rito, Lakay Ray, ibinebenta online. Paano kung halimbawang hindi online binebenta? Diba? Yung mga pa-under the table dyan. Abay, dapat bantayan ng mga pulis yan. Dapat bantayan. Ating alamin sa report ni RH52, Edniel Parosa. Edniel, Parosa. Anyari sa'yo, Ray, Edniel. at Yun. ibinibenta na rin sa social media mga bagong paputok gaya ng may mga pangalang Saldico at paputok na Diskaya. Ayon kay PNP Anti-Cybercrime Director, Police Brigadier General Wilson Asueta, namomonitor na nila ang mga ito online habang papalapit ang Kapaskuhan. Pero paalala ng General, bawal kahit anong pagtitinda ng pailaw o paputok via internet, legal man o illegal ang klase ng produkto. Sa entrada pa lamang ng Disyembre, umabot na sa 10 katao na aresto ng ACG dahil sa online selling ng paputok. Nalabat ang seller sa 7 operasyon sa Metro Manila, maging sa Laguna, Cavite at Nueva Ecija, kung saan hinihinalang binabagsakan ito ng inaalam pang source ng illegal firecrackers. Sabi na Asueta sa Campo Crame, karamihan sa mga patok na nabibili online ay ang mga produktong King Kong at tuna. Pakinggan natin ang ACG Director. Lahat na mga ganyan na basta pinagbabawal at ito ay hindi naaayon sa sa component, standard component at lumabas ito sa lalo na pag merong mga exclusive component na ito ay lalong pinagbabawal. Well, meron kaming na-monitor kaya ito ay tinututukan natin. Ang tinig ng PNP ACG Director, Police Brigadier General Wilson Asueta. Ako naman sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, halos 1 milyong pisong halaga ng dagdag na Quick Response Fund ng DSWD inaprobahan na ng BBM. Almost 100 million pesos. RH number 5, Val Gonzales. Ibalita mo yan, Val. 990 million, almost 1 billion. Aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang dagdag na pondo para sa Quick Response Fund ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay DSWD spokesperson o Staff Secretary Irene Dumlao, gracias sa milyong piso halaga ang inaprobahang replenishment fund para sa tuloy-tuloy na pamamahagi ng tulong sa mga apektado ng sunod-sunod na bagyo. Partikular ang gagamitin ng pondo para sa pagsisimula ng emergency cash transfer o ECT sa mga lugar na lughang tinamaan ng mga bagyong Pino at Uwan. Sa pagpasok ng karagdagang pondo, sisimulan na aniya ng DSWD ang pagproseso sa allotment para agad ding masimula ng ECT payout. Nasa 150 milyong piso din ang ilalaan sa procurement ng raw materials para sa tuloy-tuloy na produksyon ng family food packs. Sa katunayan, ani Dumlao, handa ng mga family food packs na maring kailangan o na ipamigay sakaling malalasang bagyong Wilma na nagbabanta sa silangan ng Katarman sa Northern Samar. Family food packs na nakapreposition sa iba't ibang lugar po sa ating bansa. Nagpapatuloy pa din po yung production ng mga food packs sa aming po Luzon Disaster Resource Center at Visayas Disaster Resource Center. So makakatiyak po tayo na sapat ang tulong na may papaabot natin sa ating mga kabayan na maaaring naapektuhan ng bagong bagyo ito. Alinsunod of course sa kautusan ni Pangulo Marcos Jr. na tiyakin natin na walang pamilyang Pilipino pagbubutok sa natin. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala naman, gasoline station, nako, hinold up ho. Nako naman no, ng riding in tandem sa may Victoria, Laguna. Habang naputol ang linya ni Noche Cacas na siya magre-report ngayong hapong ito ha. Nako naman no, abay ingat po sa mga riding in tandem na yun, lalo na dami na ngayong mga nakamotor ano ha. O ito na. Ready na ba?
Ayun, abay, mamaya, ibato mo na yan, Noche Kakas, pag ready ka na. Rapido, hataw, balita. Ready na raw, si Noche Kakas. Go ahead. Lakay Ray at Romel hinold up ng riding in tandem at natangayan ng humigit kumulang 5,000 piso ang Phoenix Gasoline Station sa National Road, Purok 4, Barangay Masapang, Victoria sa lalawigan ng Laguna. Ayon sa report na nakarating sa Police Region 4A Office, biglang dumating sa lugar ang 2 lalaki sakay ng motorsiklo sabay nagdeklara ng hold up. Tinutukan naman nun ng di pa batid na kalibre na baril ang 2 gasoline girl. Binuha ang pera sabay harurot ng sinasakay motorsiklo ang mga suspect sa dito ko'y na direksyon. Nakasuot na blue long sleeve at blue helmet ang driver, habang naka long sleeve at itim na helmet naman ang backrider gamit ang Rossi motor na kahawig ng TMX. Patuloy ang backtracking ngayon ng pulisya sa mga CCTV footage sa ikadarakip ng mga suspect sa robbery incident. Thank you. Salamat, Noche Kakas. Standby mga balita mula po sa mga probinsya. Isang lalaki pinagbabaril ang ginang matapos siyang hindi pa utangin. Ay, sus, apo, dita balawan laon yun, apaw. Ay niya, pinaltugan naman ni ginang ni Mises. 20 milyong pisong halaga ng shabu masamsam sa Baybas sa Daet, Camarines Norte. Higit sa 11.5 milyong pisong halaga daw po ng shabu. Nakumpiska naman sa high-value targets sa may Eastern Visayas. Mga estudyante ng Central Mindanao University at Malaybalay Diocese sa Bukidnon magsagawa ng marcha laban sa kapiwalian. 2 most wanted persons arestado sa magkaiwalay na operasyon sa may Central Luzon. Biyahe ng mga maliliit na sasakyang pandagat sa Northern Samar suspendido dahil sa sama ng panahon. Klase sa ilang lugar kanselado. Rapido, hataw, balita. Ang nyo pa rin mga lingkod sa magbabalita, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras alas 2:36 ng hapon. Ang oras na yan ay... Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ito po tayo mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong hapong ito ng Webes. Anyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Ferpes para sa DZRH Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Rapido Hataw Balita. Mga balita ho mula po sa mga probinsya. Standby Ruel Saldico. Isang lalaki daw po'y pinagbabaril. Pinaltugan natin may isang aginang matapos hindi raw siya pautangin dyan po sa may Balawan, La Union. Ating alamin sa report ni RH38, Freddy Fardo. Freddy. Magkasunod na binawian ng buhay sa Balawan District Hospital kagabi ang biktimang 62 anyos na ginang at suspek na 49 anyos na lalaki. Kapwa residente ng nasabing bayan matapos nitong pagbabaril ng una, saka siya nagbaril sa kanyang sarili. Batay sa ulat ni binaro ng Chief of Police Major Jane Michael Lago, nagresponde ang kanyang mga tuwan sa crime scene alas 9 kagabi at nabatid nilang bago ang pamamaril ng suspek ay nangungutang ito ng pera sa biktima, subalit hindi siya napahiram. Ilang sandali pa bumalik na armado ng baril ang suspek at naabutan ng biktima sa teres ng kanilang bahay kasama ang 14 anyos na anak na dalagita at dito ay pinagbabaril na sila. Pagkatapos umuwi ang suspek ng kanilang tahanan at nagbaril din sa sarili. Nabawi ng mga investigador sa tabi ng dugo ang suspek ang isang caliber 9mm na baril. Agad silang isinugod ng MDR Remo ambulance sa hospital na ilang minuto pa lamang sa emergency room ng paggamutan inalagutan na ng hininga ang dalawa habang ang dalagita ay inilipat sa isang paggamutan sa San Fernando City, La Union. Ito si Freddy Pahardo, Aristarte Taguulat para sa DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino.
Nasa 20 milyong pisong halaga ng shabu nasamsam sa Bayba sa Daet, Camarines Norte. Arrest number 18, Ruel Saldico. Ruel. Romel, Lakay Ray, aabot sa higit 20 milyong piso ang halaga ng pinaniwalaan shabu ang nasamsam ng PNP Bicol sa kinasang drug bypass operation sa Barangay 5 sa Daet, Camarines Norte. Ang naresto sa sabing operasyon sa tatlong suspect na kumpirmadong mga dayo at iso ay mga mula naman sa Las Piñas City, habang ang dalawa naman ay mula naman sa Bacoor, Cavite. Nasamsam sa mga suspect ay nasa 3 kilo ng shabu na may market value naman sa abot ng 20 million. Nasa custody ngayon ng mga otoridad ang suspect na maharap naman sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act 2002. Ikatong beses na ito na may mga nalambat ang PNP Bicol na kilo-kilong shabu na mula naman sa Daet, Camarines Norte mula pa nitong nakaraang linggo. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Manoy Ruel. Samantala naman, higit daw po sa 11.5 million pesos daw po na halaga ng shabu na kumpiska sa isang high-value target dyan po sa Eastern Visayas. Report mula kay RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy! Mahigit 11.5 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska ng PNP sa isang high-value target sa illegal na druga sa buong Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jason Capoy. Ang bypass operation pinangunahan ng Regional Police Drug Enforcement Unit Tracker Team, Regional Special Operation Unit, PNP Drug Enforcement Group, Provincial Intelligence Unit, Leyte Police Provincial Office, Tacloban City Police Office, PDEA Region 8 at PDEA Region 7. Kinilalang suspect si alias Roy, 55 anyos, residente ng Barangay 109, V&G Subdivision, Tacloban. Na rank number 1 na Regional Priority Target List. Naresto ang suspect alas 10:27 kagabi sa Barangay 97, Kabalawan, Tacloban matapos mabilhan ng shabu. Sa kasalukuyan ng suspect na sa kustodiya ng Regional Drug Enforcement Unit na harap na sa kaso laban sa pagbibinta at posisyon ng ilegal na druga. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga estudyante ng Central Mindanao University at Malaybalay Diocese sa Bukidnon magsagawa ng kilos protesta laban sa kapiwalian. RH number 19, June Dimakutak. Paring June. Tama ka, paring Romel, Lakay, Ray. Mga estudyante ng Central Mindanao ay naglusad ngayon ng kilos protesta. At ito ay sa Malay Bukidnon, kaugnay sa patuloy na nadiskubreng malalang korupsyon sa mga ahensya ng pamahalaan sa bansa. Ang marcha ng mga kabataan ay tinawag nilang walkout laban sa korupsyon na may isang mensahe mula sa mga student leaders at campus journalists. Sa halip na nasa classrooms, nag-walk out sa kanilang mga klase mga kabataang ito upang ipahayag sa daan ang kanilang pagkadismaya sa nangyayaring pagnanakaw ng bilyong-bilyong pondo mula sa kaban ng bayan. Demand naman ng mga nagmarchang kabataan ang fairness in opportunities, justice in public service, and integrity from national leaders. Kamakailan lamang malakay na kaisa din ang Malaybalay Diocese sa inilunsad na trillion pesos march. Sa pahayag mula kay Bishop Noel Pedregosa, demand bilang magiging ganap ang hustisya, accountability sa estimated trillion pesos funds na ninakaw mula sa pamahalaan sa nakalipas sa 15 years. Panawagan din ng grupo na matuldukan na ang pagbaha ng korupsyon sa pamahalaan, hustisya ng mamamayang Pilipino na ninakawan ng kanilang mga karamatang mamuhay patay sa buwis na kinakaltas at ang pagpapatupad ng batas sa freedom of information. Mula sa napakainit na panahon sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June. Samantala naman, dalawang most wanted person daw po na aresto sa magkaiwalay na operasyon dyan po sa Central Luzon. Ibalita mo nga yan, RH37, Danny Kumilang. Danny! Dalawang most wanted person na individual ang naaresto ng Police Regional Office 3 sa magkaiwalay na manhunt operation sa Central Luzon. Sa San Marcelino, Zambales, naaresto ng RSUG 3 Regional Intelligence Division Operative si alias Kati na itinuturing na top 4 Regional Provincial Most Wanted dahil sa mga kasong karnaping at estapa.
Samantala sa isa pang probinsya sa Central Luzon, naaresto rin si alias Gilo, top 2 city level most wanted base sa isang Nobel warrant of arrest para sa kasong rape. Pinuri ni Regional Director Police Brigade General Ponce Roelio Piñones Jr. ang mga operatiba at binigyan din ito na ang mga tagumpay na ito ay patunay ng walang humpay na pagsisikap ng Pro-3 na maihatid ang hustisya alinsunod sa PNP Focus Agenda sa pamumuno ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Sinatatis Jr. Patuloy na pinapaigting ng Pro-3 ang intelligence drive operation sa buong Central Luzon. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Biyahe naman ng mga maliliit na sasakyang pandagat sa Northern Samar, suspendido dahil sa sama ng panahon. Klase sa ilang lugar, kanselado rin. RH number 34, Jane, Bantayan, Jane. Dahil naman sa northeast monsoon kung saan kasalukuyang nakakaranas ng masamang panahon ng lalawigan ng Northern Samar ay sinuspindi ngayong araw ng Philippine Coast Guard ang biyahe ng mga sasakyan pandagat na may bigat na 250 gross tonnage pababa sa mga karagatan ito ng Lavisares, Rosario, San Jose, Bayan ng Bubon, Catarman, Mondragon, San Roque, Pambuan, Lawang, Palapag, Mapanas, Gamay at Lapinig, Northern Samar. Samantala sa bayan naman ng Palapag, ipinagbawal ngayong araw ang pangingista. Ngayong hapon, ayon sa advisory ng Palapag MDRMO, ay pinatupad ang suspension of classes at school activities hanggang bukas. Maliban naman sa nasabing bayan, ngayong araw ay naglabas din ng advisory ang ilang mga local government unit sa pagkakansela na rin ng pasok sa eskwela. Muling nakahanda ang Barangay Disaster Risk Reduction at Management Office at MDRMC dito sa lalawigan ng Northern Samar sa posibleng epekto ng malakas na pag-ulan. Samantala, itinaas naman ng Department of Social Welfare and Development Office o DSWD Eastern Visayas ang blue alert status dahil sa banta ng low pressure area. Kasalukuyan naman ang koordinasyon na ginagawa ng DSWD sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga local government units. Inihanda na rin ang mobilisasyon ng quick response teams, camp coordination at camp management, maging ang mga food at non-food items para sa mga pamilya na posibleng mag-evacuate. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Sa ating pong Metro Manila ngayon, ni Kyle Bullas. Kyle, go! Lakay Ray Romel nagsagawa ng clearing operation ng ang MMDA kasama ang kinatawan ng Manila Traffic and Parking Bureau sa kahabaan po. Kabilang sa sinuyod ng otoridad ang Severino Street, Evangelista Street, Bulacan Street at Tambunting. Aabot sa 14 na mga sasakyan ang pinaghahatak habang 3 naman ang tinikitan dahil sa ilegal na pagpaparada ng kanilang mga sasakyan. Ang naturang operasyon ay bahagi ng paghahanda ng lungsod para gawing mas ligtas ang kalsada ngayong holiday season. Sa iba pang balita, magkakaroon naman ng water interruption ng ilang bahagi ng Makati at Pasig City dahil ito sa gagawing maintenance activity ng Manila Water. Kabilang sa maapektuhan ng Barangay Guadalupe Nuevo sa Makati at San Antonio sa Pasig City. Sisimulan nito mamayang alas 10 ng gabi at inaasahang matatapos bukas ng alas 4 ng umaga. Samantala, para naman sa ating ulat panahon, sa kasalukuyan ay wala tayong nakataas na thunderstorm advisory sa Metro Manila, pero meron tayong binabantayang bagyo na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Sabi ng Pag-asa, sa kasalukuyan wala pa itong direktang epekto. Pero sa forecast staff na Pag-asa, oras na lumapit na ito sa kalupaan ng Visayas, palalakasin ng bagyong Wilma ang shear line na siya naman magdadala ng mga pag-ulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Northern at Central Luzon. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito so si anong weather natin? Ano weather natin, Kyle, sa Christmas? Sa ngayon, Lakay, ang sinasabi ng Pag-asa, posibleng maging maulan ang ating diriwang. So mayroon na silang forecast ngayon pa lang. Wow. Ayos rin. Lakay, kasi itong medyo kasi may mga cloud cluster, mukhang bagyo. papasok sa ating mga cloud cluster. Saka meron pang isa pang bagyong inaasahan, hindi ba, Kyle? Tama, Lakay. Ang sinabi ng Pag-asa nung nakaraan, bago pa mabuotong si bagyong Wilma, ay posibleng hanggang 2 bagyo ang pumasok sa bansang bago matapos ang taong ito. So,
inaasahan natin na baka pag-alis na itong bagyong Wilma ng Philippine Area of Responsibility ay may mabuo pang isang sama ng panahon dyan pa rin sa silangang bahagi ng Pilipinas sa labas ng PAR. Parang may mga cloud cluster din sa may area ng Guam, di ba? Nasa labas pa ng PAR. Wow! Salamat, Kyle Bulya, sa iyong Metro Manila ngayon. Maraming salamat kay Ray Romel. Balik sa inyo. Thank you so much, Kyle Bulya, sa iyong Metro Manila ngayon! Rapido, hataw, balita! Sisipag nitong mga estudyante ng City of Mandaluyong Science High School. Wow, ha? Anong pangalan nila? Tatalino naman, Science High School naman. Di ba karaniwan yung mga nasa mga Science High School, mga matatalino yan? Galing din tayo dyan, di ba? Ako, National High School, hindi Science High School. Ang karaniwan, mga graduate ng Science High School sa UP. Karaniwan. Yan, sa pupunta sa UP. At saka sa iba pang state colleges. O kaya sa PUP. Yan, PLM. Yan. Ayan na. Maraming salamat sa kanilang mga teacher. Si Karen Rusol, si Ma'am Nadia Olyos and kanyang mga chikiting. Mga teacher pala to. Pinabati nila. Wow, yan ang gusto ko sa inyo. Dapat talaga binabati nyo mga teacher, Si Ma'am Scarlett and Athena. Wow. Maging si Abigail Lorenzo. Nako, ang sisipag po ninyo mga estudyante, mga mama, andito po sila, present. Maaga pa lang, hindi pa ako nagbubukas ang DCRS, andito na po sila. Deserve na mabigyan nyo sila ng mataas na marka. Ayan Ayan Salamat po. Yan po yung mga teacher ho dyan sa may City of Mandaluyong Science High School. Ang tanong ko nga doon sa mga estudyante, taga-loob ba kayo, taga-labas? Nasa labas naman daw sila ng eskwelahan ngayon. Maraming salamat, Ms. Elaine Napit. Maraming salamat doon sa buong pwersa ng DZRH News Team, sa ating mga nakagapay sa digital, maging sa DZRH Television, sa ating pong DZRH Malanday Transmitter, at maging kay Jeric. At sa lahat po mga tumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita. Rapido, hataw, balita. Ang pa rin po mga lingkod sa magbabalita, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 4 minutes bago sumapit ng alas 3. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZ